Hi friends! I'm back! This is Shar. So, ayun na nga. Today's video, yung i-share ko sa inyo is all about I-131 application for travel documents, parole documents, and arrival or departure records. So, ito yung last na form na i-cover natin para dun sa cover letter. And then after that, yung mga next video ko, i-share ko na sa inyo kung ano yung loob nung mga nasa cover letter ko, kung paano yung, ano yung itsura niya. So, ngayon, ito na yung, like what I mentioned, ito na yung last na form na para sa family base through immigration. So, ito na yun, yung I-131. So, ano ba tong I-131 or advance parole? So, it's not, it's optional. So, it's up to you kung gusto nyong apply ng I-131. Pero itong I-131 or advance parole, ito ay yung way para makaalis ka if you are inside the US. So, ito yung way para makalabas ka sa United States at para makapasok ka ulit, re-enter. However, yung I-131, nakalagay doon sa website ng USCIS na hindi siya guaranteed na ibibigay sa'yo. So, but usually, according to my research, like 90% usually talagang ina-approve nila yung I-131 as long na magpapasa ka ng, kasi ano siya, meron siyang processing times. Hindi doon sinabi talagang specifically kung sinabi kung gaano kahaba yung processing times. Lahat ng forms, wala talaga siyang according to the USCIS. So, usually, it's all approximately. So, pag meron kayong ng mga vlogger, minsan meron ngang 2 months nakakatanggap na sila ng green card or etc. So, parang ano lang siya, estimated processing time. So, itong I-131, pwede ka din mag-apply ng expedite. So, So, bakit ako kukuha ng I-131? So, ang rason ko para dito sa I-131, yung unang-una is yung employment-based reason. So, however, baka meron, once again, baka meron kayong same case sa akin. So, like what I mentioned, I'm a seafarer. So, ano ko is, meron akong contract para sa next kong barko, which is September. So, kailangan kong umalis ng bansa, ng US. So, like what I mentioned, I've been seafarer for almost 12 years. And then, I just got my new position. So, parang sa akin, talagang tricky yung case ko na, ayun, dahil nga limited yung, ngayon kasi, April na. So, September. So, meron na lang akong April, May, June, July, August, September. May 5 months na lang ako or sabihin na nating 4 months. So, hopefully, makatanggap ako nitong I-131. So, right after na mapasa ko tong I-765 ko, tsaka yung I-131 ko at makakuha ako ng receipt notice, meron dong instructions na pwede kang magpa-expedite nito. Tapos, kapag nagpa-expedite ka, pero kailangan meron ka pa din mga supporting documents. Tapos, ayun na nga, nakalagay din doon na dapat, hindi, binasa ko pa lang siya kasi wala pa ako doon. Pero, syempre, gagawa tayo ng another video kapag
ipapa-expedite, but 100% sure na ipapa-expedite ko siya. Ano lang kasi ang nakita ko na kailangan meron na akong biometrics or something na kailangan merong na doon bago ako makapag-expedite. So, ang nabasa ko din yata, 45 days bago ang alis ko ng United States. So, now, employment-based reason. So, hindi siya, to be honest, medyo, like what I mentioned, medyo tricky siya kasi wala doon sa instruction ng USCIS itong employment-based reason kasi ang meron lang doon is humanitarian grounds. Tapos kapag merong yun yung isa sa mga rason para mag I-131. Tapos wait lang, let me show you kung ano pa yung mga ano ng ano. Alright, so hi, I'm back. So, ayun na nga, yung sinabi ko, naputol ako, yung according sa I-131 ng advance parole, so medyo tricky yung part ko kasi meron doon na dapat is, so ito yung para makapag-apply ka, yung reason mo para makapag-apply ka nung I-131. So, educational purposes, humanitarian purposes, and employment purposes. So, however, ang nakalagay doon, according to the I-131 instructions, evidence that your trip is for educational, employment, or humanitarian reasons. If you are DACA recipient, DACA is for the children or something na if you are a DACA recipient. So, yun na nga. Ang according sa may research ko na pwede pa rin akong gamitin yung employment reason to apply for the advance parole kasi even though I'm not in a DACA recipient. So, the instructions says specific to DACA recipients, but the general requirements for advance parole are broader. So, since I'm the beneficiary of a family-based petition and my spouse is a U.S. citizen, so I can apply for advance parole for employment purposes. So, if it's related to my work contract, for example, my upcoming contract with my next ship, so this falls under the humanitarian and employment-based reason. USCIS considers for granting advance parole. So, yun na nga yung according sa research ko na pwede pa din akong pwede kong gamitin yung contract ko doon sa next contract ko para sa mag-apply ng advance parole. So, in my case, so meron akong the reason for needing advance parole is twofold, which is the employment reason that I need the ability to travel and return to the US to fulfill my contract doon sa cruise ship na trabaho ko. And then the humanitarian reason, meron din akong humanitarian reason just in case para maaprobahan yung 131 ko because the serious medical condition of my family and support the urgency of just in case they needed me. So, just explain both the employment necessity and the humanitarian reason. So, ayun yung aking kaya meron akong tawag dito, kaya meron ako doong employment-based reason. Pero talagang kaya ako nag-apply ng I-131, it's all because of the employment-based reason. So once again, it doesn't show in the instructions of the advance parole. Kaya like what I said, baka may same case kayo sa akin na as if you are seafarer and if you still want to work on the ship, not on land. So maybe you can follow and then you can share ideas, comment below kung ano yung parang kung meron kayong questions or something na or you're planning na mag-apply online or mag-apply ng green card. So ayun na nga, it's considered, yep,
And so, kasi ang sabi dito based sa ano ko, sa na-research ko, kapag hindi ko kasi nakuha to, yung kontrata na to, it's considered sa financial hardship. So, ayun na nga. So, bakit may tanong na so, confusing din to kasi sure, bakit hindi na lang yung I-765? Tapos, kasi nga, di ba, ang cruise line ko is owned by a US citizen, by a US, and then, based siya din sa US. So, bakit hindi, so pwede naman kung mag-apply ako ng 765, bakit kailangan pa mag-apply ng 131 kung ang purpose ko naman is employment-based reason? Why? It's because yung I-765 is for me able to work in the US. However, itong 131, like what I said, I'm a seafarer, so hindi ako I still need to leave the country kahit na ang employer ko is owned by a US citizen, USC, or nakabase sa United States kasi I'm still traveling international water. So, this contract, punta ko ng, ang itinerary namin is Mexico. Just Mexico lang. So, basically, international water. Pero kung water lang is around here in the US, kunyari, nagbabarko ko tapos hanggang hindi ako lalabas ng bansa. So, what they meant that na hindi ako lalabas ng bansa is yung US water. So, pwede kong gamitin yung I-765. So, since na lalabas pa din ako through international water, hindi man immigration, pero yun na nga, still need to apply the I-131 advance parole. Alright, so now, punta tayo dun sa supporting documents. Kaya medyo marami itong, hindi naman ganun kadami, pero usually supporting evidence talaga yung kinalap ko. So, let's go. Okay, so meron na siya. So, punta tayo dito sa supporting evidence, Exhibit B, passport, bio page, and US visa page. So, beneficiary. So, itong 131, ito yung sa beneficiary. Ito yung dito. So, basically, dapat meron kang mga signature doon sa form mo. Oops. Okay. Nilaktawan natin yung Roman numeral number 1. Yung form, yung Exhibit A, completed and signed form 131. So, once again, so lahat ng video ko, lagi kong pinapaalala, just in case ito yung una nyong mapanood na video, dapat yung application or all the forms must same edition and expiration date na makikita nyo sa taas at baba ng paper doon sa USCIS website. So, itong form na to na nakailang na sila updated ng form na to. So, nakailang ulit na rin akong print at fill out nitong form kasi lagi silang may updated. So, I highly recommend na doon sa USCIS website, ilagay nyo yung email address nyo just in case na merong updated forms. Meron doon na section kung pwedeng makakuha ka ng magsasend ang USCIS sa inyo ng form kapag merong updated form. So, ayun, para alam ko na meron laging updated form. So, ayun na nga. Tapos, don't forget to sign yung nakalagay na applicants. Tapos, kailangan black ink. And then, kailangan complete yung pages. So, it's total 14 pages. So, 1 through 14, kailangan meron at walang laktaw. Okay? So, yun na nga. Move on sa supporting evidence, Roman numeral 2, which is Exhibit B, passport, bio page, and US visa. So, same thing sa I-765 ko. Yung current passport ko, yung old passport ko, tapos sa US visa, may B2 visa ako, tsaka C1D visa. Nilagay ko din dito, if I'm not mistaken, is my Seaman's book. So, naglagay din ako ng Seaman's book kasi nga, I'm planning to work as a seafarer and gagamitin ko yung C1D visa ko. Which is, yung C1D visa ko is
expiration niya is 2030 pa along with my passport. Tapos, I-94 arrival or departure record, which is ayun nga sa same din sa I-765. So, kailangan meron kang piprint mo din yun, yung I-94 arrival or departure record, which is makikita mo sa CBP online. So, once again, I highly recommend na gamitin mo yung laptop instead of phone kasi nagiging iba yung format. So, much better sa sa laptop siya. Kasi tinry ko both. So, sa cellphone, kasi may dun sa CBP, meron dun nakalagay print or download or something. So, diniretso ko siya i-print yung from my phone to printer, and iba yung outlet format. So much better doon sa mismong laptop kung hindi kayo picky. Tapos, okay, now let's move on to exhibit letter D, letter of support. Ito na yung aking dahilan, employment-based reason. So, ito na nga, letter from the cruise ship, and then confirming my approved promotion sa, ayun na, promotion, tapos role, dun sa role na yun. So, nilagay ko yun para kasi nilagay ko kasi dito sa letter, nakaka-promote ko lang, so ganyan, etc. Tapos, syempre, nilagyan ko ng employment letter. So, yung employment letter means yung confirm na kontrata ko na aalis ko. Ang nakalagay doon September 7. So, September 7, kailangan nasa Texas na ako. Tapos, so, kailangan kong umalis, mag-fly ng September 6. Kasi hindi naman pwedeng September 7. Mag-fly ako, nandun din ako, edi nakakapagod. So, kailangan, ayun na nga. So, nilagay ko doon sa isang form ko na ang departure ko is September 6. So, employment letter. So, meron din kami bona fide or guarantee letter na makikita ko kasi meron na akong kontrata. Nabigyan na ako ng LOE. Buti na lang talaga na itong kontrata na to is completed na. So, meron na akong lahat na provided everything na doon sa portal namin na makikuha ko na yung bona fide or guarantee letter na ito na nga yung ko. Tapos may reference letter pa. Then, ayun. Tapos, doon sa portal din namin, may nakalagay na rin kasi inaccept ko na approved sign on and sign off date. So, para sure na ganito yung sign on ko and sign off date kasi doon sa isang form ng I-131 nakalagay doon intending days ng alis mo or something, ay ng alis mo ng bansa or nang wala ka sa bansa. So, sa akin, most likely, no, kinount ko 204 days. So, tapos, after nyan, may nakalagay akong photocopy of my C1D and Siemens book. Ayan na siya, yung sinabi ko. Yan yung mga attachment nung letter ko. So, ayun. So, I'm feeling confident doon sa attachments, sa mga ko na nilagay ko sa employment-based reason. Pero yun na nga, gandahan yung pagsulat ng letter para talagang alam ng officers na importante sa'yo na makuha mo tong job na to. So, hopefully, kung sino man yung a-assess nitong I-131 ko is mabigyan ako kaagad ng parol. So, this yung I-131, mamaya, ko ulit. So, meron pang isa na sinabi ko, which is Exhibit E, is the letter of support, is humanitarian travel due to severe family illness. So, meron akong medical certificate dyan, medical certificate, and medical documentation. So, sa family ko, where I live in the Philippines, so, nilagay ko din yung humanitarian travel kasi merong mga severe family illness yung kapatid ko, yung anak niya, which is my niece, tapos may diagnosis na rin si mother kasi nga na siya senior, pareha sila ni Papa, senior citizen na sila, so lumalabas na yung mga sakit. So just in case na they need me, nakakaalis ako right away ng US. So
ayun, nilagay ko na rin yung humanitarian travel due to severe family illness. So, make sure lagay nyo yung mga supporting evidence doon. Like sa akin, nung nilagay ko medical certificate, tapos nilagyan ko na din ng prescription, kung ano yung mga prescriptions. Tapos, ayun, yung diagnosis, nilagay ko na. Tapos, ayun na. Yun lahat ng I-131 ko. So, sure, gano'ng kakapal yung I-131 mo? It's, ganito lang siya. Hindi siya gano'ng kakapal. Tapos, of course, meron pa din akong mga sticky tabs sa ilalim ng aking form. So, it's easy para sa immigration officer. So, ayun na yung buong I-131 ko. So, ayun na nga. Magkano ba yung I-131? Let's talk about again. So, I-131. Yung I-131 is now $630. Before, if you applied on or before April 1, 2024 and you have pending green card, then it's free of charge. So now, since wala akong pending ng adjustment of status at ngayon pa lang ako mag-a-apply, so I need to pay $630. Also, I did also my research, yung expiration nitong I-131 is for usually 1 year lang daw. Depende sa officer, pero yun na nga yung max 1 year. So, every year, since kung wala pa akong, kung hindi ako makukuha ng, hindi pa maaprobahan yung green card ko, so, every year kailangan kong mag-apply nitong I-131, which is masakit sa bulsa kasi nga $630. Pero tiis-tiis lang. Kaya natin to. Tapos, ayun. So, let me know kung parehas ba tayo ng case, kung seafarer kayo, tapos, babalik pa din kayo ng barko, ng hubby mo, or, sorry, ng spouse mo, or something, kung parehas kayo nagbabarko. But, it's usually sa case ko, to be honest, baka nga, ako lang yung merong ganitong case kasi, on board, kung saan ako nagtatrabaho, napaka-konti lang talaga ng US citizen or USC. Napaka-konti lang kasi nga kung salary yung pag-uusapan, hindi ganun kalaki para sa kanila kasi nga babawasan ng tax. Ngayon nag-a-apply ako ng green card tapos yung sahod ko mababawasan na din ng tax kasi nga meron na akong So, ayun. So, we'll see. So, ngayon, kailangan lang namin tong work na to. So, kapag settled na siguro, then we might be able to work on land kung swertehen. So, ayun. So, tiis-tiis. So, pero, ayun na nga, kasi nga, parehas kami, dream job namin ng asawa ko, dream job namin, ako lang pala, dream job ko itong pagbabarko, and my husband, I feel like, I'm still seeing him na nag-e-enjoy sa pagbabarko. So, pero ayun na nga, I feel like we are nomad, na wala kaming permanent address kung, well, ito na yung, like, in a metaphor, ito yung dito usually kami, nagsistay, sa family niya, pero kasi wala naman laging tao dito at bahirang wala kami. Tapos sa June aalisan naman kami. Then, ayun, wala, pag-alagala lang. So, habang hindi pa nakakabuo ng pamilya or baby. Well, maybe soon after this. Okay, let me know. Please like and subscribe my channel or comment below, please. Tapos, kung meron kayong mga questions, tapos or kahit na hindi related sa case, kung hindi tayo parehas ng case, pero kung meron kayong questions regarding about doon sa mga forms, I am willing to help and answer all your questions since bago pa ako dito. And I know na talagang mahirap mag-process ng green card. So, like what I said, it's been a year ko tong pinaprocess tong papers na to. Kahit nga sila naawa na sa akin na gigising ako 8 a.m. tapos nakaupo na ako sa lamesa tapos isisettle ko na
ano na ako ng mga evidence. Tapos meron na rin, dumating na rin sa point na gusto kong punitin na yung forms. Kasi nga dahil nabubisit na ako, hindi ko na alam kung paano yung kasi nga yung case ko totally different na wala akong ano ng iba, parang makuha na ng guide. So parang basta, pero thank God okay naman na, nakaraos. So tomorrow pupunta pala ako ng medical. So may retest ako doon. Ikukwento ko pala sa inyo bukas, yung next video ko, ikukwento ko sa inyo kung bakit ako nahihirapan dito sa I-693 or yung medical. Tapos, ayun na nga, sa next video na yun. So, isa yun sa mga form na kailangan nyong ipasa dito. Pero hindi mo na kailangan ng cover letter and everything. Pero, we will talk about that after this next video, and then after that we'll go back again sa lahat ng mga paperworks na meron ako. Na if you have questions, then let me know. That's all for now. Bye bye. Thank you. Mwah.